kasalanan. And number two, and my last question, marami ang problema. Ano ang solusyon? What is the solution? Sino may kasalanan? Hindi ko may kasalanan ay lahat. Kasi inalaw natin. Ang church ang may kasalanan. Bakit? Kasi ang church ang binigyan ni Lord ng assignment. Rise of education, rise of the decision, na manawagan, na una, kilalanin na hindi tayo napunta rito dahil lang may korupsyon, dahil lang may droga, pero ang puno at dulo at ugat nito, kasalanan. Hindi naman presidente lang may kasalanan, hindi lang yung mga leaders natin ang korap ang may kasalanan, na yung immoralidad, yung korupsyon, yung drug addiction, naging normal na usapan o normal na sa ating bayan. Parang normal na ang korap. Normal na ang addict, normal na... Hindi yun ang normal eh. So, trabaho ko ng simbahan, ministro ng Diyos, ang manawagan na bumalik sa tama, sa puro ng Diyos, sa Diyos. Hindi na tawag namin lahat, hindi na leaders, because we elected our leaders reflect us. That means, sa karamihan ng mga Pilipino, hindi man tayo, ganyan na. Ganyan na magsalita, ganyan na mag-isip. Tanggap na. Dahil nga, nawala na ang Diyos sa equation. So, kaya ko tayo umabot sa korap na gobyerno, huli na, nagtatakipan pa, mga pamilya nagkakasira dahil sa politika, mga politiko, payaman ng payaman, pinagnanakawan ng taong bayan, imbis na magsisi, imbis na magsauli, nagtatakipan, nagtataguan, paano natin sa pwesto, alam na alam, ng lahat, and kaya tayo mahirap, kaya tayo magulo. Tapos, imbis na ipakulong, ipahuli yung mga nagnakaw, nagkasala at kurap, ang pinatatahimik, yung mga nagpo-protesta. Saan na tayo pupunta? Ang pinagtatawanan natin ngayon, senador na nagtitik ng 250,000. Tapos pagtatanggol, at least hindi na lalaki. Normal na mo ba yan? Kapatid, nag-aaway, it is the reflection of us as a people. So, una ko, naririto kami para manawagan, hindi ko para magmalinis. Kami, makasalanan ako, makasalanan, marami rin akong ginawang kapalpakan araw-araw. Naamin ko po yun. Pero, nagaya ng lahat sa atin, ang Diyos nagpapatawag sa mga tao na natin sa bilang bayan, at pinagpapala niya ang bayan. So, yun yung unang panawagan. Pangalawa ko panawagan is to uphold the Constitution and follow the law. Alam na natin ang problema. Nakikita na natin sa media, social media, nag-uusapan natin lahat. Corruption, abuso, addiction, impunity, kita na natin lahat. Tapos tayo alam na rin natin ang dapat gawin. Alam na natin ang batas. Pero hindi natin magawa dahil ayaw naman bumitaw ng mga nasa pwesto. Tapos tayo, Pilipino, ordinaryo tao, syempre, nagagalit. Nananawagan silang bumaba. Nananawagan na pagtanang ng gobyerno. Mali din, mali yung ginagawa. Nasa taas, bakit hindi gusto yung paggawa ng nasa baba? Kaya mo tayo magulo. Ang amin pong panawagan, sundin natin ang batas. Diba? Bitin ka sa inyo. Nasa batas yun. Pero nasa kanya yun. Ayaw mo mag-resign, okay, fine. Impeachment, pwede rin kasi nasa batas yun. Pero tingnan natin kung ano magiging desisyon ng Kongreso. Ayaw pa din, election, 2020. Pero ibig sabihin, kung susundin po natin ang batas, magkakaroon tayo ng kaayusan. So yun po ang aming pakay, kaya po kami narito, nananawagan po kami na ito pong i-implore ng gabay ng Diyos sa ating bayan, at pagpasok ng Diyos sa ating pambayan, hindi ho bago ito sa ating bansa. Ito po ay nakasulat na sa ating saligang batas mula po noong 1898 and kahit noong 1986, 87 Constitution, sinabi that we, the sovereign people, imploring the aid of
the Almighty God, very Christian country. We are a religious people, a government, and a nation that calls for God to intervene. So hindi ko pinapasok ang relihiyon sa ating usapin. Dahil ang relihiyon at Estado talaga kung magkahiwalay yan, pero ang Diyos hindi hiwalay sa bansa. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang Diyos sa bansa at sa buhay ng tao. Yung relihiyon, yung simbahan, pwede po yun. At hindi pinagbabawal mo yun. Kaya po, malaki na yung problema, the religious groups are divided. Diba? Roman Catholics, gusto, may kandidato. Mga Kristiyano, may kandidato din. Ang INC, may mga kandidato rin pagka 2028. So pagkamat nagkakaisa tayo lahat sa laban kontra korupsyon at abuso, nagkakahiwalay-walay naman tayo sa politika. So aming po panawagan, baka sa panahon ito, malayo pa naman po ang 2028. Bitawan po muna natin ang mga politiko natin. Sama-sama po muna tayo bilang sa Pilipino. Labanan yung talagang kalaban natin, korupsyon at mga abuso at impunity. Sa kaya po kami nanarito. Para maging moral voice and legal voice. Kasama na lahat ng mga Pilipino. Yung kulay natin, pag-usapan na muna lang yan siguro sa 2020. Ngayon, panagutin muna natin lahat na nag-abuso sa gobyerno at sa pera ng taong bayan. Ipalit natin ang tama na moral sa ating bansa para sa ating mga tao. And this is equal to our spiritual leaders because our nation has lost its moral compass. The Nation Under God movement is a call to bring the Philippines back to its foundations, God's moral laws and the Constitution. Ang aming goal is ibalik ang panalangin at spiritual leadership sa pamilya, sa eskwelahan, sa pamahalaan, sa kabataan, at maging isang malakas na boses para sa moralidad, spiritual, at legal na pamahalaan. We can debate all day, go through the democratic process and go through the constitutional process, okay. Pero yung mga nananawagan para magpalit ng gobyerno, bagsak ng gobyerno, kudeta, huwag po nating entertaining yan. Gulo lang po yan. At panawagan na rin po sa ating pamahalaan to strictly abide by the law. Huwag nyo rin ipitin yung mga nagpo-protesta, karapatan po natin lahat yan. But at the same time, huwag rin mo kayong mamili ng inyong mga kakasuhan at ipitin. Diba kahit sino, huwag scapegoat dahil alam na naman po ng Pilipino. And in fact, even the President, I will say today, na I think, pinakabuti is to come out in the open, sagutin ang lahat ng allegations, sabi ko, hair follicle test. Dahil kung totoo man o hindi, meron namang paraan pwede naman magbago. Tapos, gawin yung tama. Ipatigil ang korupsyon. I'd like to commend him dahil kahapon parang sinertify niya Surgeon na anti-dynasty bill, People's Independent Coalition or Commission, I guess it's going to be against corruption at transparency. Maganda pong gawain yan. Pero without justice, hindi mo matatahimik ang bayan. Without transparency, without accountability, hindi mo matatahimik. So, ang point ko po, meron tayong mga institusyon na nilikha. Ombudsman, DOJ, NBI, Court. Patakboy mo natin independently ng kanila yan without influence. Let them do their job and conduct an open investigation. Pati po kayo magpa-imbestiga, Mr. President. Pati ikaw magpa-imbestiga ka. Not for purposes of filing the case, but for purposes of transparency and kaayusan. Yan po yung aking nakikita tamang gawin. Pero higit sa lahat po, manalangin.
Ang Diyos ay Diyos na nagpapatawad at nagpapala at nag-aayos. Pero hindi ka pwede humingi ng pag-aayos kung hindi ka naman nagsisisi. Kasama po pagsisisi, sa pagsisisi yung pagbabalik ng mga ninakaw. Maalala po kayo, maalala natin si Zacchaeus, nasa Bible yan, di ba? Sa korap ng opisyal na lumapit sa Diyos na tawad. Subalit, binalik ang lahat ng kanininakaw. Binayaran pa ang kanyang inutang. I think that is a perfect situation for the entire country today, for our... Hindi ako nagmamalinis ha. Kasama po ako sa dapat magsisi. Siguro, sa bukso ng aking damdamin, marami na rin ako nasabi, nasaktan. Patuwalin po ako, pero this is a call for all of us if we want to be a nation under God na pagpalain. So today, we launched this call for the Nation Under God movement. Magagawa po kami ng mga websites, gagawa po kami ng mga conferences, gagawa po kami ng show, at gagawa po kami ng manifesto signing para imbitahin ang mga Pilipino na sumali at sumama sa panawagan ito na magsisi at manumbalik sa Diyos at sumunod, disiplinahin natin ang ating sarili sa salig ng batas. Hindi lamang para sa mamamayan, pero lalong-lalo na dapat po itong pangunahan ng ating mga namumuno. Lalong-lalo na dapat po pangunahan ng ating Pangulo, pangalawang Pangulo, Senador, Congressman, lahat. Dahil kayo po nagre-represent sa amin at pag kayong nauna, didinigin talaga kayo ng Panginoon Diyos at pagpapalain ng ating bayan. So ngayon po namin inilulunsad ang panawagan ito na para ito po ay nilulunsad